Pag-usapan natin ang nag-viral video ng Indonesian couple na nagtalik sila at naglak ang kanilang mga ari. Eventually, namatay sila after 4 days. So just for the record, this is just a content. Hindi sila namatay, hindi rin nag-lock ng ganong katagal yung kanilang mga ari. Ginawa itong video nito as part of their religion and belief para i-discourage ang pakikipagtalik or pakikiapid sa hindi mo asawa. Pag-usapan na rin natin ang nangyari. So this is an OB point of view. Okay? So, hi everyone. I'm Doc RB, your board-certified OB/GYN perinatologist or high-risk pregnancy OB. So, ang nangyari sa video nito ay tinatawag na P. nis captivus, kung saan yung ari ng babae ay nag-lock doon sa engorge na ari ng lalaki. Very painful ito, theoretically on both sides. This is supposed to be a medical emergency. Pero alam nyo ba na ang last na document na naisulat tungkol dito ay noong 1979 pa. Para pag-usapan ng incident na nangyari noong 1800s na nag-claim na may ganito nga talagang mga pangyayari ng P. nis captivus. Pero walang namatay. Shout out sa ating mga urologists, kay Doc Drew at saka kay Doc Lox. Sana gawan nyo ng content ito, baka naman may nanis dito sa OB site. Pero ang sinasabi is that itong P. nis captivus ay may background daw ng vaginismus. Now let's talk about vaginismus. Ang vaginismus ay isang medical condition kung saan may involuntary spasm ng mga muscles ng vagina ng babae. So, dito nagka-clamp yung outer one-third ng kanilang mga ari. Na in fact, kapag meron kang vaginismus, mas mahirap magpasok ng kahit anong bagay doon sa puerta or sa vagina. So, nangyayari ito kapag pwedeng sa pakikipagtalik, kapag mag-i-insert ng tampon, or di kaya naman during internal examination kapag tinitingnan sila ng doctors. So, pwede itong magkaroon ng psychological background kapag may history ng trauma o kaya meron silang strong belief sa kanilang religion katulad ng nag-viral na video. Meron din sa feeling of guilt. No? Ngayon, may sinasabi ring organic, which is very small percentage. Pwedeng dahil sa infection o di kaya naman nag-atrophy na yung skin at saka yung mga tissues ng vagina o kaya naman may surgery na nangyari, no? So, itong mga instances na to can cause spasm, involuntary spasm ng mga muscles ng ari ng babae. And this can be a problem kasi lalo na kung nasa reproductive age ang isang babae na may vaginismus, hindi niya ma-enjoy ang pakikipagtalik. At kung siya ay may asawa at gustong magka-baby, syempre pwedeng maging problem ito. So, what do your OBs do? Ina-assess namin kayo. Unfortunately, very rare na pupunta ang mga babae tungkol sa mga issue na pwedeng vaginismus. Pero I'm sharing this video para sa mga kababaihan na if you have problem na katulad ng na-mention natin, please visit your OB/GYN. May mga therapies naman tayo na ginagawa for this one. So what do we actually do? We do a thorough medical history and medical examination sa inyo. Siyempre, kung kayo ay examinin namin, dapat very relaxed kayo at siyempre may consent ninyo kung kami ay gagawa ng internal or ng vaginal examination, pelvic examination. So, we can give ng mga topical anesthesia kung okay sa kanila or pwede rin naman na mag-Kegels exercise muna. Advice namin sila mag-Kegels exercise. We can also apply ng mga graded vaginal dilators para mas ma-relax yung puerta at meron din tinatawag na cognitive behavior therapy. Bukod pa doon, recent journals will suggest administration ng mga muscle relaxant katulad ng Botox. O, di ba? So, itong mga issues na to can be easily resolved. Kaya mas maganda na kung ikaw ay babae at may ganitong problem, please visit your OB/GYN. So, I hope may natutunan kayo sa video na ito. So, tatandaan lang natin, ligtas ang may tamang alam.